na buwan nang hindi pinapatulog si Archie ng mga misteryosong kaluskos mula sa kisame ng kanilang bahay dito sa Sagay, Negros Occidental. Mga bandang 11:30 ng gabi, 12 o'clock, kaluskos na yan dyan sa taas. Akala ko pusa lang yun. At tuwing maririnig daw niya ang misteryosong kaluskos, sunod namang namimilipit sa sakit ang kanyang tiyan. Hanggang gabi nitong May 13, muli na naman niyang narinig ang ingay. Kumuha ko ng flashlight. At dito tumambad sa kanya ang buto ng hayop. Maliit ang bungo nito, maiiksi ang mga braso at mahahaba ang mga binti. Meron ding mahabang buntot at ang katawan na babalot ng tila hindi raw nabulok na balat. Yung pusa, ang laki yung bungo nun. Pag namatay, ito, sobrang liit ng ulo. Ang laki ng mata, ang taas ng buntot. Hindi naman masyado mataas yung sa pusa eh. Ang kapitbahay ni Archie na si Dolorosa, kumbinsidong-kumbinsido na mga labi ito ng isang maalamat na nilalang. Pagkakita ko sinangatulan, nakulbaan man ko. Pero ang hambal sang tigulang, tupad naman sang una balay. Ilang sigbin. Ang sigbin, umaatake raw tuwing gabi para sumipsip ng dugo ng kanyang bibiktimahin. Sigbin ay isang uri ng halimaw kung saan nagbabago ng anyo ito. Sumisipsip ng mga dugo at kumukuha ng puso ng mga bata at ginagamit ito na agimat. Minsan nagiging aso, pusa, kambing, parang kangaroo rin ito dahil nakakatayo ito. Kaya may abilidad ito maglakad patalikod. Si Dolorosa kasi, minsan na raw nakainkwentro ng sigbin. Ang gabusong ko sa akon subang, ti siyempre amon balay, gamay lang. Ti nagnugid ko sa akon iloya sang sigbin ko no ina. Uy, man ko nahadlok. Sapat man lang na. Sa kanilang bayan kasi, matagal na raw usap-usapan na may pagala-gala talagang sigbin na di umano alaga ng matandang mag-asawa sa kanilang lugar. Kumpirmado daw yung sigbin daw yan. Nagkasakit daw yung mag-asawa, namatay daw. Tapos parang yung sigbin daw nila, lumisan lang. Umiikot-ikot lang yan dito eh. Sa ilang parte ng Kabisayaan, ang sigbin pinaniniwalaan ding may dalang swerte. Katunayan, meron pa nga raw mayayamang angkan na sadyang nag-aalaga nito. Ang tawag sa kanila, sigbinan. Kaya ang ilan sa mga kapitbahay ni Archie, humihingi ng ngipin at buto nito sa paniniwalang swerte ito sa sugal at negosyo. Ang dami-dami dito araw-araw eh. Baybayaan ko naman. Dahil may araw pa rin daw na sumasakit ang tiyan ni Archie, agad siyang nagpunta sa albularyo. Layo pa ako noon, sinabihan ako noon, matagal na yung sakit mo, bakit ayun ka lang pumunta dito? May naggabala ba sa'yo sa gabi diyan? May hayop yan dyan sa bahay nyo. Gulat na gulat ako nung nahulaan niya. Kasi hindi niya alam na yung buto na yun, nakuha na namin. Pinayuhan siya nitong itabi ang mga buto. Binalot ito ni Archie sa tela at saka isinilid sa washing machine. Tinatago ko dito sa loob ng tirang washing machine. Pag di ko kasi nilagay dito, hindi yun siya sipte. Minsan may daga dyan, pusa, ngat-ngatin tong buto niya to. Hindi ko pa daw po pwede galawin hanggang hindi ako gumaling. Marami na rin nagka-interest na bilhin kasi yung buto niya nga. Lagay daw nila sa museum. Simula nung kuha na namin yung buto na yan, minsan-minsan na lang masakit yung tiyan ko eh. Pero madalas pa rin daw siyang nakakarinig ng kaluskos tuwing gabi. Sabi ko kung kasama niyo to, pwede niyo na kunin yung buto. Dito lang yun sa bahay. Hindi rin nila kinuha eh. Sa unang gabi ng interview kay Archie, nag-abang ang aming team hanggang sa buto ng hindi matukoy na hayop o nilalang. Nakita sa kisame ng bahay sa Sagay, Negros Occidental. Ang hambal sang tigulang, kikita sa kuno sang inang sigbin. Sa kanilang bayan kasi, matagal na raw may kwento-kwento
tungkol sa mag-asawang sigbinan na may alaga raw talaga na 3 sigbin. Nagkasakit daw yung mag-asawa, namatay daw. Tapos parang yung sigbin daw nila, lumisan lang. Umiikot-ikot lang yan dito. Gayunman, kahit na nakuha na ang buto nito, si Archie, madalas pa rin daw makarinig ng kaluskos sa kisame. Sabi ko kung kasama niyo to, pwede niyo nakunin yung buto. Nag-abang sila sa oras kung kailan madalas daw itong nagpaparamdam. Pero wala silang narinig na kaluskos. Ngunit bago pa nila simulan ang interview kay Archie, ang aming kamera makailang ulit na nagloko. Ito, last. Lang chance sa bilas na lang. Naramdaman ko din yung mablahibo ko to ba tayo eh. Parang ayaw niya. Tapos nung umalis na kayo, malabog na naman dun sa taas eh. Nitong Biyernes, sinuri ng Sagay City Veterinary Office ang mga buto. Hindi na siya ako rin. First time ko rin itong nakita yon sa buong buhay ko. Pero ayon sa kanila, hindi ito sigbin, kundi uri ng paniki na kung tawagin, kagwang o Philippine Flying Lemur. 6 na buwan, 5 buwan na siguro yun. Parang na-preserve. Yung sa scapula ng shoulder, malapad. Sabi ko, lumilipad to. May pakpak talaga na nakadikit sa skin niya. Parang siyang glider. Hindi siya Hindi. sipid. No. Parang naka-migrate lang siya dito sa atin eh. They exist and then hindi dapat katakutan. Samantala, para malaman din ang dahilan ng pananakit ng tiyan ni Archie, ipinasuri siya sa doktor. Mayroong pain sa right side ng abdomen niya. Pero wala akong makita na may mass o anything. Except lang, pag itusok ko na ipalalim-lalim ko, maramdaman niyang sakit. Sa mga liblib na kabayanan, may mga naniniwala pa rin sa maalamat na mga nilalang katulad ng sigbin. Patunay na buhay pa rin sa mga kwento-kwento ng bayan.